survey research in analytics. Ito ho ay bagong grupo. Kung naalala ho ninyo, dito sa ating palatuntunan, binibigyan natin ng importansya mga katulad ng grupong ito sapagkat libre, para sa atin libre yung impormasyon. Tayo ho pumupunta sa mga ospital, nagpapakuha ng CBC, ng blood test, binabayaran ho natin yung impormasyon para malaman natin kung ano ang estado, anong vital signs ho natin, hindi ho ba? Binabayaran ho natin ang impormasyon na yan. Ito mga research groups ho na ito, like Okta and this one is Oculon, libre ho ang impormasyon na nakukuha natin, kaya binibigyan ho natin sila ng importansya. Sila ay bagong grupo at sila ay mga professors, largely mula sa University of Santo Tomas. I understand si Father Monsignor Quitorio ay kasama sa kanila, at of course ang aming kaibigan at ang aming senior sa pamamahayag si Manny Mugato. Alright, nasa kabilang linya natin si Dr. Dennis Coronacion. Dr. Dennis, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Sir Cesar. Magandang umaga rin po, Senator Francis Tolentino. Morning. Good morning, Doc. Good morning. Alright, marami kayong mga itinanong nung last quarter survey ho ninyo. Magpo-focus muna ako doon sa, number one, ano itong research group na ito, kailan nabuo, at ano ang pakay ng inyong grupo, at tama ba karamihan dito ay mga professors ng UST at ang ilan ay mula sa PUP, tama ho ba, Dr. Dennis? Well, nabuo po ito nung nakaraang taon actually nakapag-present na po kami ng aming survey results last year. I think it was during the last quarter of 2023. Ito po pangalawa na naming presentation mula sa aming research, mainly survey. At just like last year, pareho lang din naman ng mga topics. Pareho lang ng mga halos nagkakapareho ng tanong. So tungkol sa mga institution, trust ratings, mga leaders natin, even institutions. Pero I think wala noon na yung selection. Mm-hmm. So ito pong grupo na to, hindi naman nagkataon lang po na karamihan ay mga USC professors. Tapos bagong sali rin po yung grupo naman ng mga taga PUP professors. Pero hindi po exclusively na kinabibilangan ng mga taga UST. Alright, understood. Alright, punta na tayo sa isang ang unang itatanong namin ay may kinalaman sa programa. I understand pinulsuhan ninyo kung ano ang pakiramdam, ano ang pagtingin ng taong bayan halimbawa sa 4Ps, yung project ng DSWD. Ano ho ba ang findings ng survey na ginawa ho ninyo dito, Dr. Dennis? Well, kasama sa katanungan namin kung ano yung mga sa tingin ng mga Pilipino na kinakailangan ibigay ng gobyerno at dapat bigyan ng prioridad ng gobyerno. At tumalabas po na itong 4Ps isa sa mga pangangailangan o kaya isa sa mga programa na dapat bigyan prioridad ng ating pamahalaan. Napakataas niya doon sa particular na tanong na yun And sa tingin ko po, tawag dito, napapanahon lamang na 4Ps ang isa sa mga dapat pagtuunan pansin ng ating gobyerno ayon sa mga respondents natin. Dahil nga po, sa kadahilan ng naghihirap ang ating bansa, nandito pa rin tayo dun sa economic recovery dahil nanggaling tayo sa pandemic. And mostly, ilang naman dito, even in the other questions na sa tingin namin yung mga socio-economic political issues na dapat pansin, parati pong nangunguna aside from 4Ps yung po mga economic problems, tsaka health concerns. Ito po nangunguna sa mga nais ng publiko na bigyan prioridad ng ating gobyerno. Dr. Dennis, I'll be more specific. 4Ps Government Conditional Cash Transfer Program gets 91% public support. 91% public support. Batay ho sa survey ho ninyo. Ano ang ibig sabihin ho noon?
Walang ibig lang ko sabihin nun, yung pinapatupad na programa ng ating pamahalaan, particular ang DSWD na na pamamahagi ng subsidiya sa ating mga kababayan, especially dun sa mga medyo kapos sa buhay, nais nilang magpatuloy ito, no? Kasi sa tingin nila malaking tulong ito sa pang-araw-araw nila na pamumuhay. Oho. So nais nila magpatuloy, ayaw nila matanggal ito at full support nila sa programang ito. Alright, babanggitin ko sapagkat siguro walang access ngayon si Senator Tol. Senator Tol, maliban sa 4Ps na nakakuha ng 91% public support, nandito yung pangalawa, 54% climate action, pang-apat ay K-12 program, at pang-apat, Senator Tol, mandatory ROTC in college, 50%. In other words, sa survey na ginawa nila, top 4 ang mandatory. So, ano ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun tungkol sa ROTC? Well, 50% po ang nakuha. Ibig sabihin, hati ang opinion ng mga Pilipino patungkol sa kung dapat bang ibalik yung mandatory na ROTC. Pero relatively speaking, mataas-taas na po itong suporta na pinapakita ng mga doon sa usapin na pagsasabalik ng mandatory ROTC. Tingin po namin may ugnayan ito sa... Nag-e-echo po, Doc. Nag-e-echo. Baka may bukas na radyo sa inyo. Kasi ang gusto ko pong malaman dito, kung yung pong mga respondents dito ay yung mga kabataan o yung hindi na eligible sa mandatory ROTC. Ibig sabihin, hindi na estudyante. Well, ang covered po na mga respondents sa aming survey ay 18 years old pataas. Okay. Opo. So, pasok po doon yung mga katatapos ng senior high at nag-uumpisa sa college hanggang sa mag-graduate ng college. Ang nakakuha ng pansin ko, Senator Tol, number 4 yun. Sa survey nila, pang-apat na pinakamataas ang concern. It's not really about 50-50 thing. It's about it's number 4. Kung ang pinaka-importante sa kanila, top of mind yun. Yes, top of mind. Ano nila? Of course, yung rice importation ang pang-5. Nagulat ako sa survey ninyo. Small town lottery, bakit pang-6? Bakit pumasok yung small town lottery? Kung yung top of mind ng mga kababayan natin, public support dito sa 4Ps, number 2, climate action, mukhang reasonable and understandable. K-12, malamang sa hindi, everyone understands this and therefore nakakuha, naging top 3 issue. At yung mandatory ROTC, sapagat maraming discussions about this, at sa pamilya, maaaring pinag-uusapan ito. Rice importation, this is understandable. Pero item number 6, small town lottery. Bakit ito nakapasok ko ito rito? Well, actually, sir, meron pong there's a list of issues, a range of issues that we had shown to respondents. Pinakita po namin yan with card. And yan po yung mga base doon sa mga historically, yung mga na-encounter na natin na issues at yung mga kasalukuyang issues. So isa po yan sa mga, yung pong small town lottery, relatively speaking, medyo hindi nila suportado yung STL. At in fact, kung pwede ho natin yung i-correlate dun sa isa pang tanong patungkol sa ano ba yung mga issues na sa tingin nila ay hindi naman nila suportado at lumalabas po doon yung may kinalaman sa gambling. So, I think nagmamatch lamang na kung saan mga kababayan natin hindi nila ito sinusuportahan. Okay. So siguro sa binabasa ko kasi issue, halimbawa 4Ps, 1,688 at ang percentage point is 91%. At sa press release na nabasa ko 4Ps
Government Conditional Cash Transfer Program gets 91 public support. Therefore, kung gagamit ako ng syllogism, baka ganun din ang pagtingin ho dito, kaya nakita ko ang small town lottery. The reason why I asked that, Dr. Dennis, para inisip ko, marami na bang mga nagtataya ng small town lottery sa mga Pilipino, kaya naging part ng top 10 issue nila ang small town lottery, sapagkat bihira ko makita ito. That's why nakuha yung aking atensyon dito sa area na ito. Alright, Senator Tol, kung meron ho kayong karagdagang tanong sa survey results? Wala, hindi ako makahawak kagad kasi wala akong hawak okay. nung datos nyo. Alright. Pero siguro itong survey na ito before before itong mga El Nino natin eh. So siguro kung ngayon yan, baka iba-iba yung top of mind ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung epekto ng heat wave sa agrikultura, pagtaas ng presyo ng bilihin. So kung sa susunod siguro baka ma-capture na ni na Doc yun. Pero we would like to congratulate Doc, you and your group for coming up with this research findings. So at saka we would at ini-encourage namin yung tuloy-tuloy na inyong pananaliksik pagtingin ng But anyway, can you give us top 3 na sa tingin nyo ay significant results ng latest survey ng Oculum, Dr. Dennis? Ano bang top 3 na sa tingin nyo dapat malaman ng taong bayan? I think since nabanggit na po ni Senator Tolentino yung tungkol sa climate change, isa po itong notable point doon sa results sa aming research. Lumalabas na as early as February 21 to 29, hindi pa hupik nung wala pa tayong nararanasan natin problema ngayon, itong extreme heat. And yet, majority of the Filipinos think that climate change is a major problem in our country na dapat itong i-address ng ating government. At ang pananaw din ng mga ng publiko ay ang cause ng climate change ay tayo rin, yung mga taon. So, this is man-made or caused by human beings. So isa po yan. And then another thing is the foreign policy issue, particularly the West Philippine Sea. Lumalabas po doon na ang sentimiento ng mga Pilipino ay dapat dapat ipagpatuloy natin yung pagdepensa sa ating sa ating mga kine-claim na teritoryo sa West Philippine Sea. And kung sakali may katanungan kasi kami doon kung sakali magkaroon ng gulo sa West Philippine Sea, ano ba dapat natin gawin? Ang mataas po na nakakuha na sa 30+% ay yung kasagutan na dapat na labanan natin yung China, at pangalawa dapat humingi tayo ng tulong sa US. Siguro, Doc, yun na rin ang related na rin yun, kaya nag-top of mind yung ROTC. Kasi halos magkatuwang na yung mga patungkol sa national defense, sa paghahanda. Maging yung climate change number yung 2. paghahanda sa mga disaster, pasok din sa ROTC kung gagamitin yung humanitarian etc. So, kaya siguro nag-number 4 yun. Just my guess. Tama po kayo, Senator, no? Tama po kayo doon. Ang tawag niyan, Senator Tor, contextualizing the survey. Alright. Ano po? Parang kino-contextualize nyo yung survey para sa ROTC. Okay, balikan ko lang. 17% tinanong ninyo kung ano ang mas pinapaboran ng mga Pilipino, China o Amerika. Yun ho ba ang tanong o tinanong nyo lang kung saan tayo sasandig? Sapagkat lumilitaw dito, 75% pabor sa Estados Unidos, only like 17%, 17 ay China. Ano ho ba ang framing ng tanong ho dito, Dr. Dennis? Well, alam naman ho natin na sa usaping West Philippine Sea, mayroong dalawang malalaking bansa na nagbabanggaan dito at nagsasabi na handa silang tulungan tayo. So ito yung tinanong namin yung publiko kung sino ba sa kanila, kung sakaling parehong mag-o-offer ng tulong pagdating sa West Philippines, ay mas handa natin tanggapin yung tulong. Lumalabas ang tingin ng mga Pilipino sa China ay hindi katiwa-tiwala.
At sa ano rin po yan, yung mga lista ng mga bansa na hindi dapat pagkatiwalaan o dapat bang pagkatiwalaan. So, Ano po ang gap, Doktor? 70-30, 80-20? Ang hirap po nito, wala kasi akong hawak na papel dito, kaya ganun din naman yung ating mga taga-subaybay. 75%, Malaki. 75% US pabor sa Amerika, 75, no? Batay sa survey ito ng grupo ni Dr. Dennis, no? At 17% pabor sa China. Tapos 69% Canada, Australia 65%, 59% Japan. In other words, yung apat na malalaking bansa ay malayo din ang agwat sa panglima, which is China, only 17%. Kailan ho ginawa yung survey na ito, Dr. Dennis? February 21 to 29 po. Okay. This year. Oh, relatively new. Bago. Paulit, Yusek, ilan pong sa Alright. China? Kumbaga, ano ang mas pinagkakatiwalaan? Well, sa resulta ho ay 75%. 75 US. Sabi ng mga Pilipino, ano, Yes. sa survey nila. Tapos, Canada, 69%. Canada, Opo. 69%. Australia, 65%. Japan, 59%. China, 17%, 17. Tama ba, Dr. Dennis? Ito ba yung resulta ng, well, based sa press release ho ninyo ito? Tama po. Pero ito naman po ay hindi lamang patungkol sa West Philippine Sea issue, itong particular na tanong na to, no? It can be about yung relationship natin with these countries. So with Australia, baka since hindi naman heavily involved sa ating national security issue ang Australia, yung pong mataas na rating ng Australia ay dulot ng iba kong mga factors. Alright. Halimbawa yung maaring positive image ng Australia sa atin, even sa international community, maaring yung mga tulong Sige. ng Australia. Alright. So iba't ibang factor po. Sige, wala na tayong oras, Senator Tol. Dr. Dennis, maraming salamat sa... Napaka-informative itong kay Doc at sa grupo niya. So, again, ulitin ko, congratulations for this research. Salamat po. Alright, congratulations. Napakabilis na oras, Maraming salamat. Yusek. Napakabilis na oras. Alright, thank you, Dr. Dennis. Senator Tol, batiin mo na yung mga babatiin mo, lalong-lalo na yung mga estudyante, baka yung malate ka na. Kababayan natin, nandyan po ako mamaya sa Lipa, sa Malbar at Santo Tomas, Batangas. Magkita-kita po tayo dyan kahit mainit. At salamat po kay Mayor Magno kahapon sa bayan ng Santol sa La Union. Napakainit po daw pero okay lang po yon. At ingat po tayo. At sa susunod na linggo, Sabado, magkikita-kita ulit po tayo dito sa programang SOS. Alright, maraming salamat, Senator Tol, at maraming salamat sa mga nakinig sa atin at nag-tweet, nag-text at nag-participate sa ating YouTube channel at Facebook pages. Maraming salamat. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang SOS at ito po si Cesar Chavez. Ang 24 KBP